Hitik ang ating bansa sa magagandang tanawin at ilan sa mga ito sa Mindoro raw matatagpuan. Samahan po kami sa paglilibot sa probinsyang ito na may world-class attraction na itinatago. Tinaguri ang Marine Wonderland of Luzon na patok na destinasyon mula noon hanggang ngayon. Napaliligiran ng nakabibighaning white sandy beaches. Maliban sa iba pang sikreto ni Mother Nature, at nagsisilbing sanctuary ng mga tama raw na makikita lang sa Pilipinas. Let's go, go, go to Occidental Mindoro! Ang mga must-see place sa Mindoro at mga pagkain hindi dapat natin palampasin at hindi isa-isahin. Papahuli pa ba ako? On the way na nga ako. Ang pagbisita sa Occidental Mindoro, swak na sa budget, siksik pa sa adventure. Kung gusto niyo makapunta sa Maldives, ang sikat na tropical destination na matatagpuan sa South Asia, aba, hindi na kailangan mag-ipon ng limpak-limpak na salapi. Dahil lang may enjoy sa Maldives, kayang ibigay ng Occidental Mindoro sa mas makatarungang presyo. Sa bayan ng San Jose, mabibisita ang privately owned island resort na ito. Galing sa San Jose proper, nag-travel tayo ngayon dito sa boat ng more or less an hour para makarating dun sa mismong Grace Island. Ayan, nandito na tayo sa Grace Island. Ano pang hinihintay natin? Tara na! 2.2 hectares ang sakop ng island na ito at tulad ng Maldives, nasa dagat din ang mga cottage dito. Itong mga nakikita niyong floating cottages dito, low tide daw kasi ngayon, kaya nakikita pa yung mga blue. Pero kapag tumaas yung tubig, mas maganda na yung itsura niya kasi nakalubog na yung blue. Talagang mag-float na. Pero pwede nyo siyang ma-enjoy anytime, and kahit na anong tide kasi hindi nila masasabi kung kailan tataas o bababa yung tubig. Ang mga island resort with floating cottages pwedeng ma-enjoy sa day tour. For 6,500 pesos, 10 hanggang 15 tao ang pwede mong hatakin dito. Kasama na sa package ang boat transfer, entrance fee, use of facilities at one-to-sawang beach activities. Ang tubig dito, crystal clear din. Pwedeng pantapat sa Maldives. Ayan, isa sa mga pwedeng gawin dito sa resort ay ang jet ski. Ang rent ng jet ski nila ay 3,000 pesos per hour. Yan, kung tapos na kayong lumangoy o kaya ayaw niyong lumangoy o kaya sawa na kayong lumangoy o ito, pwede kayong mag-jet. Siyempre, kailangan safety first. Must na naka-life vest ka. Na ganong kasing lumabot. Thank you po. Ang saya! Nakaka-enjoy dito kasi habang umiikot ka, maganda yung view na nakikita mo. Tapos, kalmado lang yung tubig. So, pwede kang magmabilis nang hindi ka nalulula dahil sa mga alon. Saya. Tapos, ang linaw ng tubig. Nagugutom na ako. Tara, kain tayo. Pag nagutom,
Eat like a true Mindoreño. Subukan ang tirik o sea urchin na hitik sa karagatan ng Mindoro. All year round daw ang tirik dito sa Mindoro, pero mas marami raw ito tuwing summer. Ayan! Ano po ito? Okay, salamat po. Ito ang sea urchin o kung tawagin dito ay tirik. Isa ito sa mga specialty nila dito sa island. Ito yung ipapaluto natin, pero kinakain din daw to ng raw, so titikman din natin yun. Ayan, kapag nalinisan na siya, tsaka kapag nahati na sa gitna, ito yung itsura. Ang kakainin mo daw ay ang yung mga nakadikit sa gilid. Mahal to eh. Di ba sa mga Japanese restaurant, uni yung tawag. Yan. O di ba dito, John lang. Dito lang. O, game. Maalat, lasang tubig dagat. Para siyang medyo malansa yung texture. Tapos yung slimy siya eh. Alam ko na yung lasa ng raw. Paluto na natin siya. Kung di nyo feel ang raw version, subukan ang sea urchin omelette. Ngayon po ay gagawa tayo ng omelette sea urchin. Sa kaunting butter, igisa muna ang garlic. Carrots. Saka isinunod ang tinadtad na gulay gaya ng carrots, celery at repolyo. Pagkahalo ng evaporated milk, isantabi ang mga gulay. Buhusan ng natirang evap. Saka ilagay ang itlog. Ihuli ang star of the dish, ang sea urchin. Ibalik sa kawali na may butter ang mixture at lutuin sa mahinang apoy. Hindi na ito kailangan pang baliktarin. Ganun lang kadali lutuin ang sea urchin omelette. Mukhang yummy, pero pasado naman kaya sa panlasa ng mga dayo na katulad ko? Ito na po ma'am ang ready finished product. Sea Ayan. urchin omelette po. Sea urchin omelette. Salamat po, kuya. Tikman na natin. Ito, pwede rin siyang gawing sisig. Pwede rin nilang iserve as sisig. Tapos ang karaniwang mga umu-order daw, mga Japanese. Maalat-alat. Mas nagiging fluffy yung itlog dahil sa uni. Dahil dyan sa sea urchin. Kung hindi sasabihin sea urchin siya, hindi mo malalasahan. Basta kasi lasang-lasa yung yung mga gulay-gulay. For 200 pesos, matitikman na ang fresh catch na tatak Mindoro. Oh, patikim pa lang yan ng Occidental Mindoro trip ko. Marami pa tayong susubukang kakaibang adventures, pati na sa pagkain.